Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, purihin ang Panginoon dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng napakaraming challenges, napakaraming pagsubok. At alam ko po, naramdam nating lahat ang mga problemang ito sa ating bansa ngayon at sa pandaigdigang krisis. Ngunit naniniwala tayo na ang Diyos ay laging tapat at hindi magkukulang sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Bago tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna, kaagapay, ay magsama-samang dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din, kaagapay, sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, para sa ating pamilya. Simulan natin ito sa ating pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli pinararangalan namin kayo, dinadakila, Panginoon, at niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng napakadami naming nararanasan na pagsubok, lalo na ngayong panahon ng pandaigdigang krisis na hindi lang nararamdaman sa Middle East, Panginoon, ang tensyon, maging sa amin dito sa bansang Pilipinas, Panginoon, ay ramdam na ramdam ng lahat ng aming mga kababayan, Panginoon, ang hirap at bigat na sanhi ng nangyayari ngayong tensyon sa Middle East. Lord, ang inyong kahabagan, ang inyong awa, ang inyong biyaya, ang siya po naming kahilingan na maranasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy niyong payapain ang aming mga puso at isipan at magtiwala lang po na kami sa inyo, Panginoon. Pinagpipray namin sa oras na ito ang bawat kaagapay namin, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang ginagawa, ang kaligtasan, kapayapaan ay kanilang maranasan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, ipadala sa amin yan at sisikapin namin na ito'y maisama sa ating panalanginan mamaya. At kung sakali naman na hindi mabasa lahat ang inyong mga ipinapadalang listahan ng panalangin, umasa po kayo na sa amin pong mga prayer and devotions ay amin pong isasama ito sa aming panalangin. At tutugunin tayo ng Diyos according to His perfect will sa ating buhay. Maraming salamat po. At sa atin pong patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, tinutugon tayo. At kung tinutugon tayo ng Panginoon, yung mga answered prayers po natin,
bigyan nyo naman po kami ng feedback. No? Padala nyo po dito sa amin upang mapasalamatan natin ang Panginoon ng sama-sama at maibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan sa lahat ng biyaya at katugunan na atin natatanggap mula sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, kaagapay, tayong lahat ay magbulay-bulay, samahan mo ako. Sa araw na ito, kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin. Walang iba, ang tungkol sa pananalangin. May nakapagdudulot kaya ng higit na kagalakan kaysa pagsilang ng bagong sanggol sa daigdig? Ang mga magulang, mga kamag-anak at mga kaibigan ay punong-puno ng pagdiriwang sa pagsilang ng bagong sanggol. Tama po ba? Ito'y totoo sa physical na buhay. Totoo rin ito sa spiritual na buhay. Ayon sa Biblia, nagagalak ang buong sangkalangitan kung ang isang makasalanan ay magsisi at magbalik loob sa Diyos at siya ay isilang na muli sa pamilya ng Diyos. Tinanggap mo na si Kristo, ikaw ay isinilang na muli. Binabati kita ng mabuhay at maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Subalit tulad ng pisikal na sanggol, kaagapay, marami kang pangangailangan bilang spiritual na sanggol. Ang mga pangangailangan ito ay dapat matugunan upang ikaw ay lumaki. Ano sa palagay mo ang kauna-unahan at pinakamahalagang pangangailangan mo bilang spiritual na sanggol? Ang pangangailangan ng pisikal na sanggol ay nagpapakita kung ano rin ang pangangailangan ng spiritual na sanggol. Ang pagsilang ng isang sanggol ay pinapalo ng doktor ang sanggol sa puwet. Bakit? Upang ito'y umiyak. Sapagkat sa pag-iyak ay nabubuksan ang mga baga ng sanggol upang ito'y magsimulang huminga. Sa spiritual na buhay, ang taong bagong silang na muli ay kailangan ding umiyak upang siya'y magsimulang huminga sa kanyang spiritual na buhay. Ang panalangin ang siyang spiritual na paghinga. At ito ang pangunahin mong pangangailangan bilang bagong mananampalataya. Muli kaagapay, tayo ay gagamit ng ilustrasyon sa pamamagitan ng ating kamay. Ilagay natin ang pangangailangan ito sa hinlalaki ng kaliwang kamay ng spiritual na sanggol. Tiyak, itatanong mo, Pastor, paano ako dapat manalangin? Pag-aralan natin ang mga sangkap ng pananalangin. Una, kanino ka mananalangin? Dapat kang manalangin sa iyong Ama sa langit. Ang sabi sa Mateo, Kabanatang 6, Talatang 9, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. At sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ayon sa Panginoong Hesus, dapat tayong manalangin sa ating Ama sa langit. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tumawag sa Diyos ng Aba o Ama. Sa wikang Hebreo, ang Aba ay katumbas ng salitang itay. Binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan upang kausapin siya sa paraang napaka-personal. At maaari din tayong manalangin kay Kristo Jesus at sa banal na Espiritu Santo. Subalit kadalasan, ayon sa Panginoong Hesus, sa Diyos Ama natin dapat idulog ang ating mga dalangin. Pangalawa, kanino pararaanin ang inyong dalangin? Ang inyong dalangin ay dapat paraanin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa 1 Kabanatang 14, Talatang 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At sa Kabanatang 16, Talatang 21, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan.
Kapag nananalangin ka sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang ibig sabihin ay una, nagtitiwala ka sa Panginoong Yesus bilang yung tanging daan patungo sa Diyos. Ikalawa, humihingi ka batay sa mga pangako ng Diyos na nasasaad sa kanyang salita. Ikatlo, humihingi ka ayon sa kalooban ng Diyos at para sa kanyang kaluwalhatian. Simulan ng iyong pananalangin sa ganitong pananalita. Ama naming nasa langit, dumadalangin po ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Anong mga bagay ang maaring isama sa iyong mga panalangin? Ang sabi sa Filipos kabanatang 4, talatang 6 at 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mula sa mga talatang ito, kaagapay, pansinin natin ang dalawang salita, pasasalamat at kahilingan. Gaya ng paghingang pisikal na binubuo ng paglanghap o hiningang papasok, inhale, at pagbuga, hiningang palabas o exhale. Gayun din sa spiritual na paghinga sa panalangin. Kailangan mong magpasalamat, hiningang palabas, exhale, at humingi ng hiningang papasok o inhale. Una, huminga tayo ng palabas kung tayo nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang mga biyaya. Maaari nating banggitin, Ama naming nasa langit, salamat po sa inyong mga biyaya. Banggitin ang mga maraming biyaya ng Diyos sa iyo. Buhay, mabuting kalusugan, pag-iingat, kapayapaan, ang iyong pamilya, tahanan, trabaho, mga kaibigan, ang araw, ulan, hangin at iba pa. Lahat yan ay pagpapala. Sa iyong panalangin, gawin mong ugali na unahin ang pagbibigay sa Diyos ng pasasalamat dahil sa kanyang maraming kabutihan sa iyo. Pangalawa, huminga tayo ng papasok o inhale kung tayo'y humihingi sa Diyos ng ating mga pangangailangan. Maaari nating sabihin, Ama naming nasa langit, humihingi po ako sa iyo ng pantugon sa aking mga pangangailangan at kalutasan sa aking mga suliranin. Idulog sa Diyos ang inyong mga pangangailangan at suliranin na maaring dumating sa inyo sa araw-araw. Idalangin sa Diyos ang lahat mong kailangan, material, pananalapi, at pangangailangang emotional at spiritual. Yamang anak ka ng Diyos, kaagapay, nangako ang Panginoong Hesus na tatamuhin mo ang iyong kahilingan alang-alang sa kanyang pangalan. Ang sabi sa 1, kabanatang 16, talatang 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang dalangin ay hindi para sa ating sarili lamang. Ugaliin din ang manalangin para sa ibang tao. Idalangin ang mga miyembro ng iyong pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan. Idalangin ang pang-araw-araw nilang problema at kakulangan. Idalangin din ang mga taong wala pang personal na relasyon sa Panginoong Hesus, na naway makakilala din sila sa Kanya. At tapusin ang panalangin sa ganitong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kagapay, ang panalangin ay spiritual na paghinga. Huminga ng palabas, pasasalamat sa Diyos para sa mga biyaya niya. Huminga ng papasok sa paghingi sa Diyos na ipagkakaloob ang iyong mga kakulangan at lutasin ang inyong mga suliranin. Ayon sa Filipos kabanatang 4, talatang 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Sa Diyos ang papuri.
Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat isang kaagapay natin. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami lumalapit sa inyo. Dinudulog, Panginoon, ang mga ipinadala ng aming mga kapatid, ang aming mga kaagapay na panalangin kahilingan, Panginoon, o prayer request, upang ito'y sama-sama namin idulog sa inyo na may pagtitiwala at pananampalataya. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, at bago po kami magtungo sa aming mga bahay panambahan, Panginoon, hayaan ninyo na ang puso namin, Panginoon, ay maging handa sa pagharap sa inyo, sa aming pagsamba at pagpupuri sa inyong kadakilaan. Lord, muli kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Alam namin ang iyong pagtugon ay laging nasa tamang panahon. Inilalapit namin ngayon ang aming kamanggagawa, Panginoon, si Nanay Bering Villanueva, na patuloy na po na pagalingin ninyo ang kanyang pananakit ng tuhod, Panginoon. Lord, anuman ang sitwasyong ito, Lord, kayo po magbibigay sa kanya ng kagalingan kay Nanay Bering Villanueva. Panginoon, ilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Salvador Lina. Panginoon, ang kanyang panalangin ay total healing, Panginoon, para sa kanyang sumasakit na katawan, Panginoon. Lord, ang kagalingan po ay alam namin na ipagkakaloob ninyo, lalo na sa mga taong patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Nilalapit din namin, Panginoon, si Riza Solito del Rosario, Panginoon. Complete healing din ang kanyang panalangin. Lord, bigyan niyo siya ng kagalingan sa oras na ito. Pinagpipray din namin si Leonida Rubio, Panginoon. Lord, ang aming panalangin ay yung pong kanilang church ay magdiriwang ng 50 years anniversary. Lord, pagpalaan niyo po ang Calvary Baptist Church dyan po sa Bacoor City sa Cavite. Maraming salamat po sa aming mga kamanggagawa na naglilingkod, nakabahagi ng kanilang pagdiriwang ng 53rd anniversary dito po sa Calvary Baptist Church. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Lagrimas Tilmondo, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay gumaling na po ang kanyang sakit sa tuhod at anumang mga karamdaman na kanya nararanasan. Lord, bigyan niyo ng katugunan ang kanyang panalangin kahilingan, nakagalingan, Panginoon. Amin din pong inilalapit sa oras na ito si Lope Elpa. Lord, ang kanyang panalangin ay para po doon sa SSS pension ni Nanay Alma, Panginoon, na maging maayos na po ito, maayos na po nila ang mga requirements, Panginoon, upang magpatuloy na pong matanggap ang benefits na ito ni Nanay Alma. Patuloy din namin nilalapit sa inyo ang aming kapatid na Sister Felicidad Madrejos Espiritu, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pamilya. Bigyan nyo rin ng kalakasan sila sa physical, spiritual, Panginoon, at pagkaunawa, Panginoon, lalo na po sa inyong mga salita. I-guide nyo sila, protectionan nyo sila, Panginoon, at kayo rin ang kanilang magiging provider sa kanilang pangangailangan. Panginoon, ilalapit namin sa panalangin si Edsi Diamante, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay kalakasan at kagalingan sa kanyang kapatid na si Kenneth Rasquillo. Lord, walang imposible sa inyo, sa aming mga kapatid na laging naniniwala at nananampalataya sa inyo. Pinagpipray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Danny Reyes Toledo, Panginoon, na kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na si Lito Reyes, na mayroong kinakaharap na problema o kaso, Panginoon, na siya po ay laging gabayan ninyo at magkaroon ng magandang resulta ang unang hearing o paghaharap nila noong involved na tao. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Ang mahalaga
ay nakikita nyo ang pagsisisi at pananampalataya sa inyo. Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, si Purificación Amon, Lord. Kagalingan po ng sakit o sa tenga ni Gelo. Ang aming panalangin para sa kanya ay ikaw po, Diyos, ang magkaloob ng anumang bagay na ikalalakas ng kanyang pananampalataya. And alam namin na sa physical, kayo rin po ang magbibigay sa kanya ng kalakasan at kagalingan. Makilala ka ng taong ito sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat ramdam namin na lagi po ninyo kaming sinasamahan. Hindi nyo po kami iniiwan at hindi pinababayaan. Pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Diobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. O kay sarap